Yan po ang unang-unang item sa Dapig Condominium Unit 2801, 150 square meter. Ang dami si Engineer Ariel Olivar. Link to Binay, siya po ang nagkandak ng survey sa Hacienda Binay. Pero habang ako ho nag-CR, tayo naka-break sir, nakatanggap na ho ako ng balita na may press release na raw ho yung ating Vice Presidente na itinatanggi na yan daw po hindi sa kanya at sa akin. Pero gusto ko lang din pong basahin ko muna, magpo-post ho muna yan, dahil nag-execute din ho ng abit-abit si Mr. Ariel Olivar. So, kailangan niyo po ng ilaw? Bigyan niyo Hindi na po, nababasa ko naman po. Ito po ang kanyang sinasabi sa kanyang sworn statement. I, Ariel Olivar of Legal Aid, married and a resident of number 8 Rosal Street, Barangay Pembo, Makati City, after having been duly sworn in accordance with law, do hereby depose and state. Number 1, I confirm that I am the Ariel Olivar registered as owner of Unit 2801, Dapig Condominium located at Libiste Street, Makati, in the Condominium Certificate of Title number 81111, dated July 31, 2003. Number 2, however, I am not the true and beneficial owner of the property. I am not the purchaser for value, nor have I at any time exercised any act of ownership over the property. My name was registered as owner to conceal the identity of the true owner of the property. Number 4, I know the true owner of the property to be Vice President Jejomar Binay. I am executing this affidavit to attest to the truth of the foregoing. Nilabot sa inyo? Kanina pong pag-upo ko dito, inabot po sa akin ito. Sino po nag-abot? Yun hong... Hindi siya. Hindi po siya. Kasi kung siya, sana papatawagin ko siya ngayon. Hindi po siya. May nag-abot po sa akin ito. Indicated po dyan yung address niya. Number 8, Rosal Street, Pakikuha kopya. Barangay Pembo po. Papadala ko po sa Okay, inyo. we will have to Sampina. Pati na rin yung notaryo. Okay, nasa dokumento. Sige po. Sa Kaya next... ako ho ito binasa at nag-post muna ako dyan. Ako ho labis na nagtataka Ang bilis din naman ng kanilang impormasyon. Hindi ko pa po na ipipresent dito. Nagre-react na po sila na ang sinasabi daw po naman nila yan ay akin. Abay, di salamat kung akin po ulit yan. Meron na naman tayong maipapahingi. Meron na naman tayong maipapamigay kung sakali. Kaya lang, ang sagot ko po dyan, sir, simple lang. Panawagan ko na po ito sa NBI at sa Ombudsman at sa ating mga press people. Meron daw pong nakaupa doon ngayon sa impormasyong nakuha ko. Kanino po kaya nagli-lease yung taong nakatira doon? 101% na ang sabi po ni Engineer Olivar kagabi, hindi siya pumipirma ng anumang lease contract. Sana ho, yung mga media natin, mapuntahan nyo agad, ma-interview nyo yung nakatira doon. Kanino ba siya nagli-lease? Kanino ba siya umuupa? At ganun din po yung NBI at Ombudsman para malaman po natin. Pero kung talagang sasabihin ho ni VP Binay na hindi kanya yan, maswerte si Engineer Olivar dahil ang halaga po niya, sir, mga 18 million more or less. At sa katunayan po, pinahiram po niya sa akin yan noong 2001. Kaya ako ho alam din yan, pero hindi ko ho sana inilalabas yan Dahil ako ho pinatiran niya dyan noong 2001. Pero, kaya lang, ang sabi ho nung tao, kawawa naman ako, baka ako habulin ng BIR dyan. Kaya ho, siya nag-execute na ng abit-abit. Yan ho ang unang-unang condominium unit. Next slide, please. Yan ho yung title ng nasabing condominium. Next slide, please. Yan ho ang pangalan ni Ariel. Number 2 unit po. Yung next slide, please. Yan po naman yung sa number 2, Letrium Condo. Nasa 375 HB de la Costa Street, Salcedo Village. Ang dami po dyan si Ginoong Celso Santiago. Ano po ba ang link niyan sa mga Binay? Si Mr. Celso Santiago po uncle ni Dr. Elenita Binay na pinagpangalanan ng titulong yan. Next slide, please. Ayan naman po yung titulo na makikita ninyo, nakapangalan po kay Mr. Celso Santiago.
Yan po Unit 1106, 11th floor of the Letrium Condominium. May sukat po na 129.92 square meter. Natituluhan po yan noong August 1991. Pero ang nakalagay po dyan, mapapansin ninyo, single si Mr. Santiago. Samantalang yan po married. Siguro isang paraan po yan na kasi pag single, madali pong mag-transfer, wala nang kukonsultahin. Next slide please. Pero dyan po, ang makikita po ninyo dyan, yung tanong nyo kaninang connected ba, ayan po yung makikita ninyo na invoice. Mr. Celso Santiago, Unit 1106, Care of Engineering Department, Makati City. Ano ba yung nakalagay dyan? Makati City Department, Makati City Municipal Office, JP Rizal Street, Makati, Metro Manila. Doon po sa nakabilang gilid na yon, ang nakalagay pong pangalan, sir, doon ay Ruben Santa Ana. Si Mr. Ruben Santa Ana po kanang kamay ni dating City Engineer Nelson Morales. Nelson Irasga. Kaya ho, maliwanag na nakikita natin, ang nagtatransaksyon dyan sa Engineering Department. At yan ho ang Kanang kamay, empleyado? Empleyado po. Opo. Ng Engineering. Ruben Santa Ana. Opo. Hanggang ngayon? Retired na po siya. Retired na. Okay, Opo. Next slide please. Yan po namang sumunod na yan, ayan po ulit yung sulat na naka-address ulit kay Mr. Santiago. Attention na naman po ulit si Mr. Ruben Santa Ana. Kaya ho, maliwanag na makikita natin yung pagkakakonek ng City Engineering Office na siya ho, mamaya ho, ipapaliwanag ko sa inyo, sir. Bakit ba nakakakuha sila ng unit? Simula pa lang ho, sir, sa pag-a-apply ng building permit, may problema na ho yung developer, sir. Kasi ang paliwanag po alam mo, Mr. Robles, kung Mr. Robles yung may-ari, magtatayo ka ng condominium na 45 floors. Ang aking engineer na mag-i-evaluate niyan, kung padadaanin ko yan sa isang engineer at magtatrabaho ng 8 to 5, baka mga 3 buwan yan bago ma-evaluate. Tama naman po, kung susundin natin yung working hour ng isang ordinaryong engineer sa isang gobyerno. Pero, kung bibigyan natin ng overtime yan, medyo mabibilis yan. Ngayon, sinong developer ang hindi magbibigay ng overtime para maghintay siya kapalit na hindi siya maghintay ng 3 buwan? So, meron hong unang deal pa lang, sa building permit pa lang. Susunod na eksena, sir, kapag ikaw ay kukuha na ng occupancy permit, combination na po ito. Yung po kasing occupancy permit napakahalaga kapag ikaw ay ina-assess na ng assessor's office base dun sa magiging simula mo ng pagbabayad ng real property tax. Para gawang ka ng assess value ng assessor's office, napakalaking atras po, sir, ng 1 taon. Kasi po, halimbawa, itinama ng engineering yung date ng occupancy permit. 1 taon na ho ang covered nun para singilin yung may-ari ng condominium ng taxes. Siyempre, makikipaghagal po yung may-ari. Sasabihin ng may-ari, baka naman pwedeng i-adjust natin ng 1 taon yung occupancy permit ko. 1 taon na rin ho ulit yung mananakaw na taxes. Bakit ka naman hindi magbibigay ng condominium unit kay isa, kay dalawa? Kung ang mamemenos mo naman ho, halimbawa, sa isang condominium ay magbabayad ka ng mga 40 milyones sa 1 taon. Pero matitipid mo yung 40 million pag in-adjust ng 1 taon yung simula ng bayad ng taxes. Yung hinihingi naman sa yung condominium na 1 o 2 unit ay halagang 30 million lang din. Magpapayag ka na. Yun ho ang sistema kung bakit ba open secret sa taga Makati na si VP Binay sa kanyang panahon ng panunungkulan bilang mayor, may condominium unit kada building. Pero hindi naman ho 100%, sir. In fairness naman sa kanya, yun hong Ayala, hindi siya kukonsentihin dun Pero marami din ho akong nakausap. Katunayan na ho nung Sabado, sir. Nakausap ko po yung isang malaking developer sa amin sa Makati. Ito po ang sagot niya sa akin. Vice, pasensya ka na.
ito naman hindi sikreto sa atin sa taga Makati. Alam naman natin lahat na totoo yan eh. Kaya lang, paano kung hindi kayo manalo dyan sa ipinaglalaban mong prinsipyo? Papatayin naman kami dito ng mga binay. Kabi-kabilang buko lang aabutin namin dito. Kaya baka naman pwede na hindi na kami lumantad. Kaya nga ako natuwa, nagkaroon ng isang Ariel Olivar na nagkaroon ng lakas ng loob na aminin yung katotohanan. Pero sana po sa pamamagitan ng investigasyong ito ng Senado, makaramdam na ng takot yung Binay family. Unang-una, hindi naman nila kayang itago po yan sa habang panahon sa dami ng taong pinapangalanan nila. Kagaya na nga po nung nangyari sa Rosario. Pinangalan nila sa akin, ayun, dinadonate tuloy kung saan mang gobyerno po ninyo gusto. Yan po ang pangatlong gusali natin. Next slide please. Yan po yung Makati Sunrise Tower Hotel na ngayon po tinatawag nating Now Berjaya Hotel. Yan po dating kay Mr. Manoling Murato. Yan ho talagang umiyak yan taong yan. Witness po ako dyan sa iyak niyan. Dahil yan ho nagdaan sa kutakot-takot na hirap. Hindi lang condo unit ang ibinigay niyan. Talagang si Manoling Murato po halos umaga't hapon. Naglalakad ro sa engineering. Kaya nga ako hindi naniniwalang isa lang yung nandyan na nakapangalan naman po rin ulit yan kay Mr. Celso Santiago. Pakita mo nga yung titulo yung susunod. Ayan po ulit yung titulo niyan, Celso Santiago. Yung pong pang-apat, yung sa next slide, ayan po yung contract to sell niyan. Celso Santiago pa rin po, yung makikita ninyo dyan, kung paano napunta sa kanya. Pero pag tinrace ho natin sa record ng opisina yan, sir, wala hong perang pumapasok dyan. Dokumento lang yan. Kaya yung BIR, makakatulong din po sa atin dyan, sir, para maliwanagan po natin yung tunay na nangyayari. Yung next slide nga, please. Ayan ho naman yung Perla Compania de Seguros Mansion Condotel na matatagpuan po natin sa 117 Carlos Palanca Street, Legazpi Village, Unit 707. Dami Benjamin Sapanta, link to Binay, kontraktor po namin yan, si BD Sapanta sa Makati City Government. Inabutan ko pa na pong matandang kontraktor yan nung maging konsehal ako ng 92. Pero patay na po yata yan si Mr. Benjamin Sapanta at kung tayo naman ho'y pare-parehang politiko, ang anak po niya yung dating nag-mayor sa Cainta na si Mayor Sapanta. Ang problema ko lang nila dyan, na-transfer kaya, patay na po yung matandang Sapanta, sir. Pero lahat po yan, makikita niyo yung connect sa Makati dahil yan ho, contractor ng Makati na hindi po pwedeng tumanggi. Next slide, please. Ayan po naman yung titulo niyan na nanggaling sa Perla Compania de Seguros. Next slide, please. Yan pong panlima, Prince Plaza 2, Condotel. Yan po nasa corner Legazpi de la Rosa and Gallardo Street, Legazpi Village, Unit 2316. Sana lang magkalakas po ng loob yan Kilala ko po yan, dalawang susunod na may-ari na yan Ang pangalan po dyan, si Mr. Santos Panlilio. Yan po isang lehitimong kontraktor namin sa Makati. Link to Binay, contractor of Makati Pabahay Program and other projects. Kasi po yan bago dumating si Hilmark, Senador, yan po ang favorite contractor ni Vice President Binay. Natabunan lang po yan ni Hilmark dahil alam niyo naman minsan sa gobyerno, yung sumbungan, medyo natabunan po yan. Pero yan ho, paboritong contractor po yan ni Vice President Binay. Anong pangalan po ng firm niya? Ayun pong Freeport Shipyard Construction. O yung pong susunod, pakisuyo lang ulit. Ayan din po yung title, sir, nakapangalan sa kanya. O yung susunod, please. Ayan po, yung Santos Panlilio. Tingnan po ninyo ulit yung mga ano niyan. Address niya, sir. Municipal of Makati, care of City Engineers Office, Makati City. Ayan na naman po, sir, yung link na hinahanap ninyo na sinasabi niyo yung itabang presentation ko po may koneksyon sa Makati.
Diyan naman po sa mga papel na yan, makikita po ninyo, bakit nga ba doon ina-address? Ano ba ang rason o nakatagong sikreto? Bakit po doon naka-address, sir? Palagay ko ho naman makukumbinsi ko kayo na talagang yan ho may koneksyon doon sa ating pinag-uusapan. Next slide, please. Ayan ho ulit, yung statement of account ng mga mga dapat bayaran o mga dapat obligasyon, sir. Ayun, nakalagay na naman po dyan ang mga address ng Makati. Next slide. Ayan ho naman isa, yung number 6. Yan ho sa Avignon Tower. Matatagpuan naman po natin yan sa 144 HB de la Costa. Corner San Agustin Street, Salcedo Village, unit number 5B. Medyo malaki po ang unit niyan, 324 square meter. Ang dami po. Si Mrs. Aurora Panlilio, asawa po yan, mag-asawa po yung nauna at saka yan pong pangalawa. Link to Binay, wife of Santos F. Panlilio. Talaga ho namang nakakaawa din yung mga yan dahil sana lang po, sir, magkalakas ng loob na magpunta rito kung sakaling ipasusumpina natin. Kasi iisa po sila, sir, ng sagot sa akin Pare, paano naman kami? Baka kami mawala na. Sana nga lang ho, ang aking panawagan doon sa mga nababanggit kong pangalan, sir. Sana po dumating ang pagkakataon na magkaroon din sila ng mga sapat na lakas ng loob, manindigan at magsalita para sa ikatatapos ng ating ginagawang investigasyon. Kasi alam po ninyo, sir, sobra naman talaga. Ayan po yung computation ulit, naka-address ho kay Mrs. Panlilio. Yung area of unit, ang mga charges po yan, nakalagay dyan. Alam ho ninyo, sir, talagang open secret po ito sa Makati. Ang lagi pong sagot sa akin ng mga negosyante sa ngayon, alam niyo ba, kung ako ho siguro tatanggap lang ng pera sa kanila. Masarap ho ang buhay ko ngayon Kabi-kabila ho, nag-o-offer sa akin, sir. Ang sabi ganito, Vice, wag mo na lang sabihin pangalan namin, magkano kailangan mo. Tutulungan ka na lang namin financially. Basta huwag kang hihinto, kalalabas ng kabulukan ni Binay. Bakit naman kako gano'n ang tanong niyo sa akin? Bakit naman puro huwag akong hihinto? Ang kailangan ko rito kayo na magpapatunay sa lahat ng nangyari. Lahat po, sir, takot Dahil kung hindi nga raw tayo magtagumpay dito, todas naman ang negosyo nila sa Makati. Kaya ho yan ang ating napakalaking problema na kinakaharap sa kasalukuyan. Sana lamang ho maging matibay ang ating hustisya sa pagkakataong ito. At bakit ko ho ba sinasabi, sir, yung kinakailangan nating maging matibay yung hustisya? Noong pong si Mayor Binay magkaroon ng kaso simula noong 1988, wala naman pong na-resolve siyang kaso Yung pong kanyang ipinagmamalaking na-dismiss na kaso, kung maaalala nyo, yung sinulat ho ni Ms. Sulita Monsod. Yun ho na-dismiss, hindi naman base sa merito ng kaso Yun po na-dismiss base sa technicality. So kung titingnan po natin, wala hong naging katarungan yung lahat ng reklamo. Wala hong naging sagot yung reklamo ng katiwalian. Ang naging solusyon, ang naging sanhi ng pagka-dismiss, technicality. Bakit ba nila nagagawang paabuti ng ganong katagal? Siguro ho, isa lang ang, hindi ko naman ho nila lahat ng nasa ating justice system corrupt. Siguro lang ho, nakakahanap sila talaga ng taong connect na makukurap. Siguro ho, isa rin sa kailangan natin ng ganap na pagbabago yan, Senador. Kasi, ano ho ang mangyayari sa lahat ng prinsipyong ipinaglalaban natin dito? Ano ho ang magiging kinabukasan ng ating mga anak? Ano ho ang kinabukasan ng susunod sa ating henerasyon? Lalo pat ang taong ito na si VP Binay nangangarap na mamuno sa ating bansa. Ano po kaya ang magiging kinabukasan natin? Nakakalungkot po, Senador. So sana ho doon sa ating mga kababayang nakikinig ngayon at doon ho sa mga taong nakapunta ulit sa Hacienda Binay, ako ho ulit mananawagan bago ako magtapos.
Sana ho, pairalin na lang ninyo yung konsensya ninyo. Simulan ho ninyo yung konsensya sa pagsasabi sa inyong pamilya na lahat naman ng isinisiwalat ni Vice Mayor Mercado dyan ay totoo eh. Sa pamilya man lang ninyo, maamin po ninyo yung katotohanan na totoo naman. At sana ho, magkalakas kayo ulit ng lakas ng loob na samahan kami dito. Sir, hindi ho madali itong ginagawa ko. Nakataya po ang buhay ko dito. Limitado po ang lahat ng aking galaw, pero hindi ho ako mapapagod. Sasamahan ko ho kayo hanggang dulo. Salamat po.